Hi everyone, have a pleasant evening and a pleasant day to you all wherever you are. As a blogger and a writer of this book, Life in Three Parts, my mission and purpose is to spread the gospel of God in the whole world, to represent the Holy Spirit that is indwelling in the body of every humankind is the only one God and Holy Father that we should honor with our body, so that our sin will be forgiven and our soul will be saved to enter in heaven. Jesus Christ is the ambassador of the Holy Spirit, and his purpose is to fulfill the will of the Holy Spirit as well, to represent the Holy Spirit in the whole world, that the Holy Spirit that is indwelling in his body is his Father that has sent him to lead people to save the soul of the people to be free from sin. Jesus Christ said, human bodies are temples of the Holy Spirit, and we humans are not living alone. And he said, honor God with your body. Honestly, the Holy Spirit that is in me is my Creator and Heavenly Father that I'm praising and serving as well, which I represent in this book, Life in Three Parts, that he is the Father of Jesus Christ and the only one God that we should honor with our body. And today, my topic is why I am standing still to support Tatay Digong. Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo na si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma na naglalakbay sa espiritu at katotohanan na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa sa ating bansa. Si Tatay Digong ay hindi nagpapaalipin at nagpapasakop sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Una sa lahat, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng mga bulaang propeta, ng mga pari, na silang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko sa ating bansa na sumikil sa kalayan at kapayapaan ng ating bansa. At nung naglaban noon ang Espanya at ang Amerika, napagkasunduan yan sa Treaty of Paris sa Paris na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa kung kaya tayo sinakop din ng mga Amerikano. Ipinagbenta ng mga Espanyol ang ating bansa sa mga Amerikano kung kaya tayo sinakop ng mga Amerikano. Dito sa mundo ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang naghahasik ng kadiliman sa ating mundo. Honestly, ang reliyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa at ang mga Amerikano na manakop din sa ating bansa ay silang mga kampo ng kadiliman na galit kay Tatay Digong dahil si Tatay Digong honestly hindi naman siya nagpapasakop sa mga pari at sa mga Amerikano. Honestly, minumura ni Tatay Digong ang mga pari at ang mga Amerikano dahil nga alam ni Tatay Digong na ang mga pari ng Romano-Katoliko at ang mga Amerikano ang siyang naging dahilan kung bakit ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop tayo ng mga kampo ng kadiliman. Alam ko na maraming tao ang nagagalit kay Tatay Digong, lalo na ang mga dilawan at yung mga Amerikano at mga pari dahil si Tatay Digong palamura ang kanyang bunganga. Well, honestly, ang minumura lang naman ni Tatay Digong yung mga taong tanga. Yung talagang mga walang common sense. Una sa lahat, yung pari talaga naman ng mga leaders ng Romano-Katoliko ay stupid at walang common sense dahil ang sinasamba ng mga pari ay mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na inukit sa kamay ng tao. At ang reliyong Romano-Katoliko, dinala yan ng mga Espanyol na siyang nanakop sa ating bansa. Ang sinasamba ng mga pari na kanilang Holy Father ay ang Papa ng Romano-Katoliko, which is tao lang yun. Si Kristo, ang sinasamba niya ay ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan. Ako na tinawag ng Espiritu Santo, ang sinasamba ko ay ang Espiritu Santo rin na nananahan sa aking katawan, na siyang kinikilala kong amang espiritual ng aking kaluluwa. Tama ang si Kristo sa kanyang sinabi na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ang kaluluwa mo sa Diyos Ama.
Dahil ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay parating kasama ni Kristo, kung kaya sinabi ni Kristo na ang Ama at ang Anak ay parating magkasama. At sinabi rin ni Kristo na tanging ang anak lang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakilala sa kanyang anak. Well, honestly, hindi ko nakikilala yung Papa ng Romano Katoliko, isa yung impostor. At hindi ang aking buhay nagmula sa Papa ng Romano Katoliko. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko ang bumuo sa sinapupunan ng aking ina para isilang ako dito sa mundo. Sa banal na kasulatan, sinasabi ito sa Jeremiah, sinabi ng Panginoon, na bago ka pa man kita nilikha sa sinapupunan ng iyong ina, ay pinili na kita para maging propeta sa buong nasyon. Well, honestly, ang layunin mission ko ay ipakilala ang Espiritu Santo sa buong mundo, sa buong nasyon, na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo lang nag-iisang Diyos na banal at amang espiritual na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Ang Papa ng Romano Katoliko ay isang impostor, bulaang propeta, antikristo na nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad dito sa aklat na to, at para patotoo, ipakita ko sa inyo na yung pangalan ni Tatay Digong ay naririto. President Rodrigo Duterte. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko si Tatay Digong ay isang spiritual warrior. Which is totoo naman na siya ay amang tumatayo sa ating nasyon na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Hindi siya naging puppet ng Amerika at hindi rin siya puppet ng mga leaders ng Roman Catholic na nanakop sa ating bansa. Totoo na lumalabas yung pagiging prangka ni Tatay Digong dahil totoo naman yung kanyang mga sinasabi. Na ano ba yung mabuting idinulot ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa? Sinakop tayo ng mga Espanyol. Anong kabutihan ang itinuro ng leaders ng Romano Katoliko para lumago ang ating buhay espiritual, na maging kaysa tayo ni Kristo, na maging anak ng Diyos? Ang katuruan dyan sa Romano Katoliko ay lumalapastangan sa Espiritu Santo. Wala si Kristo na itinuro na sumamba ka sa Ribolto, Santo-Santo na Diyos-Diyosan. Ang sabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Hindi Ribolto ang nagbibigay ng buhay sa tao, kundi mismo ang Espiritu Santo. Si Tatay Digong, kaya ako pumapanig sa kanya dahil bilang isang leader sa ating bansa, hindi siya nagpapauto, hindi siya nagpapadikta sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Yang si Bongbong Marcos, honestly, kurap yan at double-minded na katulad ni Juan Ponce Enrile. Sabi nga sa banal na kasulatan, bad company corrupt good characters. Honestly, si Bongbong Marcos walang common sense, stupid din yan. Dahil wala naman talaga siyang alam sa pamumuno. Tulad ng sinabi ng kanyang ama, dahil napanood ko naman yung movie na ginawa ng kapatid niya, na movie ng Maid of Malacanang. At mismo sinabi ni dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang anak na si Bongbong Marcos, na anong alam mo sa pamumuno? Wala ka namang alam kundi party-party lang. So itong si Bongbong Marcos, dahil nga sarado ang utak at wala rin katinuan, siguro gawa ng droga, yung kanyang utak na iga. Hindi niya naunawaan na ang iniidolo niya na si Juan Ponce Enrile na kanyang Chief Legal Counsel ay ang naghuda sa kanyang ama, na naging katuwang ni
Fidel Valdez Ramos para pabagsakin ang rehimen ng kanyang ama na sumuporta sa mga Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano. Kaya yung kanyang ama ay napatalsik sa sarili mismong bayan niya. Pero itong si Bongbong Marcos, patuloy pa rin nagpapauto sa mga Amerikano. Ano bang mabuting idinulot ng Amerika sa ating bansa? Sinakop tayo ng mga Amerikano. Noong World War II, noong pinasabog ng Japan ang Pearl Harbor, ang mga Amerikano, yung sina Douglas MacArthur, pumunta yan sa ating bansa hindi para tayo tulungan na wag masakop ng mga Hapon. Pumunta ang mga Amerikano para linlangin ng mga Hapon na sila ay naroon sa ating bansa. At gawa ng ang mga Amerikano ay nasa ating bansa, so pumunta doon ang mga Hapon para ang ating bansa ang gawing battlefield ng Amerika at ng Hapon. At ang katarantaduhan ng mga Amerikano, mismo yung mga kalahi natin, yung mga kapwa natin, ang pinalaban sa mga Hapon. Umalis itong si Douglas MacArthur pagkatapos niyang malinlang ang mga tao sa ating bansa. At nung World War II, ang ating bansa ang nasira ng todo. Honestly, ang bunganga ng Amerika, yung dila ng Amerika, ay tampalasan, sinungaling, nanlilinlang, at ugali ng Amerika ang manggamit ng tao para palabanin sa mga nasyon na gusto niyang kalabanin. Honestly, yung Ukraine kaya nadurog yan ay gawa din ng Amerika. Ang Amerika nang hikayat sa leader ng Ukraine na kalabanin si Putin. Honestly, ang ating mundo ay naging magulo gawa ng mga leaders ng Amerika na pakialamero sa politika ng kung sino-sinong nasyon. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito na ang sinasamba ng Amerika ay ang kanilang dolyar, hindi ang Espiritu Santo. Honestly, sa panahon natin ngayon na puno na ng kaguluhan, ng mga nagaganap na mga natural disaster, honestly, ang babalik naman dito sa ating mundo ay hindi mismong si Jesus, kundi mismo yung Ama ni Jesus. Kung kilala mo ang Ama ni Jesus, kilala mo rin kung sino ang nagbibigay ng buhay sa'yo. Dahil yung nagbibigay ng buhay kay Kristo na nagsugo sa Kanya ay ang siya ring isang Espiritu na nasa katawan nating mga tao, ay ang Espiritu Santo. Kaya itong aklat na to ay nagawa ko ay dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang dapat ipakilala at sambahin na siyang Holy Father. Para ang kasalanan ng tao ay patawarin ng Espiritu Santo at para maligtas ang kaluluwa ng tao na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, mainit ang pangalan ni Tatay Digong sa mga Roman Catholic leaders, sa mga American leaders, sa mga dilawan, dyan kina Leila de Lima, dahil si Tatay Digong hindi nila kayang patupiin. As a spiritual warrior, si Tatay Digong palaban. Lumalaban siya ng patas. Pero yung mga Amerikano, Roman Catholic leaders, sina Leila de Lima, honestly, mga traidor kayong lahat na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Itong si Leila de Lima, feeling niya malinis siyang babae. Alam mo, Leila de Lima, kung binasa mo ang Biblia at alam mo yung batas ng Diyos Ama, ng Holy Spirit, alam mo na mali ang kumabit sa hindi mo asawa. Kaya ka nakasuhan ng concubine ay dahil sa katalandian mo. Kumakabit ka sa driver mo. Ngayon, nakalaya ka nung si Bongbong Marcos na ang naging Pangulo dahil si Bongbong Marcos, honestly, utu-utu yan. Ni Juan Ponce Enrile na isang diktador. Siya yung totoong diktador at magnanakaw, hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Ang American leaders
at Roman Catholic leaders ang totoong mga magnanakaw at diktador, hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Itong si Bongbong Marcos ay walang common sense. Totoo ang sinabi ni Tatay Digong na ang Diyos ng mga pare at katulad niyang si Bongbong Marcos, ang Diyos niyan ay stupid at walang common sense. Ikaw ba naman, tinarantado na ang tatay mo ni Juan Ponce Enrile, kinuha mo pa si Juan Ponce Enrile na maging advisor mo. Ganyan ka katanga. Tapos ang asawa mo, sumusunod ka rin sa dada ng asawa mo. Ang asawa mo ay isa pa ring ipokrita. Honestly, walang tao na makakapanlin lang sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa. Sinabi nga ni Kristo, huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakasan mo ay yung may kakayang pumatay na yung katawan at kaluluwa na magbubulig sa impyerno. Honestly, ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang tao, tulad ni Kristo, pinatay siya ng mga bulaang propeta, ng mga pare. Ang napatay lang nila kay Kristo yung katawan. Pero yung kaluluwa ni Kristo buhay at kasama ng Espiritu Santo at nasa langit. Ako, alam ko ng buhay ko dito sa mundo may simula at katapusan dahil ang Holy Spirit ang Alpha at Omega. Kung lumisan man ako dito sa mundo katulad ni Kristo na mapulfill ko na yung kautusan ng Holy Spirit, it is because tapos na yung aking misyon. Ang misyon ko dito sa mundo ay sumunod sa yapak ni Kristo na ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at ang mga espiritual na dapat sambahin. Si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma na nasa panig ng Espiritu Santo. Mabuti ang layunin niya sa kanyang kapwa. Hindi siya katulad ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders na mga magnanakaw at diktador, mga impostor at mga ipokrito na sila naman yung mga nag-aasik ng kaguluhan sa ating bansa. At saka ang Amerika, ano bang pakalam na sa politika sa aming bansa? Hindi naman kami nanghihimasok sa politika nyo. Bakit yung bansa namin pinag-iinitan nyo? Kayong mga ICC leaders, kayong mga dilawan, Roman Catholic leaders, American leaders, pare-parehas naman ang kulay nyo. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na buhay, ng pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kayong mga ulupong, kapag hindi kayo nag-repent at hindi kayo nagpakumbaba, honestly, ang kaluluwa nyo walang puwang sa langit. Buhay pa man kayo dito sa mundo, zombie na ang kaluluwa nyo. Si Tatay Digong, alam niya ang pinaglalaban niya. Totoo siyang tao na may pagpapahalaga sa kapwa niya. Hindi niya tinatraidor ang kapwa niya. Katulad ni Bongbong Marcos, tinraidor niya mismo ang kanyang kalahi para magpauto sa mga Amerikano at sa mga Roman Catholic leaders na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Honestly, tama si Tatay Digong at tama si dating late President Ferdinand Marcos na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika dahil yan naman ang totoong pangalan ng ating bansa. Ang pangalang Pilipinas ay kinuha lang yan sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang nanakop sa ating bansa. Na si Philip II ay protector ng Roman Catholic leaders, ng mga Roman Catholic Church, kung magsasaliksik ka patungkol kay Philip II. Walang baho na hindi naaamoy at walang itinatago na hindi nalalantad. Ito yung katotohanan. Sinabi ni Kristo, tinawag tayo ng Diyos para maging liwanag dito sa mundo. Si Kristo liwanag dito sa mundo. Ako, tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan at maging liwanag din sa mundo, para ipahayag ng Espiritu Santo lang ang totoong nag-iisang Holy Father at dapat sambahin ng mga tao. Yung mga dilawan, honestly ang kaluluwa nyo nasa kadiliman. Kayong mga Amerikano, Roman Catholic leaders na nanakop sa aming bansa, mga kampon lahat kayo ng kadiliman. Hindi nyo kayang talunin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari din ng katawan nyo. Ako nagsasalita para sabihin ko ang katotohanan bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na kayo yung mga kampo ng kadiliman, kayo yung mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo,
nanakop sa aming lupa na naghasik ng kadiliman at kaguluhan. At magpasa hanggang ngayon, gumagawa pa rin kayo ng katarantaduhan. Honestly, kayong ang bansang Amerika, ngayon na kalat na yung mga natural disaster, namumuro ka ang Amerika. Namumuro na ang Amerika na lulupigin ka ng Espiritu Santo. Dudurugin ng Espiritu Santo ang bansang Amerika dahil ang sinasamba ng bansang Amerika ay ang dolyar at hindi ang Espiritu Santo. Ako ay isang tagapagsalita ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Ang laban ko ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong mga kampo ng kadiliman na silang naghahasik ng kaguluhan. Honestly, ang reliyong Romano Katoliko, ang mga Roman Catholic leaders, ay mga bulaang propeta, mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi kayo nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na siya ring Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa akin na siya kong sinasamba na aking amang espiritual. At kayong mga bulaang propeta ay mga kampo ng kadiliman na sugo ng demonyong si Satanas na ang sinasamba nyo ay ang sinungaling na si Satanas. Hindi ang Espiritu Santo na siyang Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ito yung katotohanan sa mga aral ni Kristo. Makikilala mo yung mga bulaang propeta base sa kanilang mga gawa. Well, honestly, kung magsasaliksi ka sa gawa ng mga pare, maraming baho ang pare. Maraming mga pare nang re-rape ng mga madre. Kahit mag-search ka sa YouTube o i-google mo, makikita mo. Maraming mga pare ang nangmomolestya ng mga madre dahil binababoy nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil uhaw at gutom sila sa tawag ng kamunduan at kalaswaan. Kaya, yung mga pare, hindi kayo maliligtas ng inyong mga abito na pinagsusuot. Dahil yung abito nyong mga suot, panlabas lang yan. Yung puso nyo, kilala ng Espiritu Santo na hindi kayo nagpupulit sumasampalataya sa Espiritu Santo. Ang iniidolo nyo na Holy Father ay ang Papa nyo sa Roma at ang sarili nyo ang iniidolo nyo na Spiritual Father. Hindi kayo nakahihigit sa Espiritu Santo. Mga ulupong kayong lahat. Sinabi ng Panginoon, ng Holy Spirit sa akin, "Do not fear, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you." Ako, mamatay man dito sa mundo, katulad ni Kristo, ang kaluluwa ko babalik lang sa kaharian ng Diyos Ama. Dalang kaluluwa ko, traveler lang yan dito sa mundo. My kingdom is not here on earth but in heaven. Dahil ang aking kaluluwa, anak ko ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ay ang siyang Diyos Ama na parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin at tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Si Tatay Digong ay isang earth angel ng Holy Spirit dito sa mundo, spiritual warrior, na kumakalaban sa mga kampo ng kadiliman. This is why I'm standing still to support Tatay Digong, because Tatay Digong is a man with faith who really cares the Lamb of God, the people in our nation. Tatay Digong is a spiritual warrior and servant of God. Mabuti ang kanyang puso, mabuti ang kanyang layunin. Ang mga kampo ng kadiliman tulad ni Juan Ponce Enrile, na siyang nagdidikta at nagtuturo kay Bongbong Marcos na maging masama. Kasi Bongbong Marcos naman, wala naman talagang utak yan, wala yang common sense. Kaya kayang paikuti ni Juan Ponce Enrile na siyang Judas na Judas kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si Juan Ponce Enrile, yung pangalan niya, naririto din. Kasama si Fidel Valdez Ramos, si Leni Robredo at si Cory Aquino. Maging yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos ay naririto rin sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na dapat sambahin ng bawat tao dito sa mundo. Dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay. Hindi si Kristo ang babalik, kundi ang Ama ni Kristo. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, ay ang siyang totoong Diyos na nagmamay-ari
ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. This is the gospel of God. The Holy Spirit that's indwelling in the body of Jesus Christ, who is as well indwelling in the body of every humankind, is the only one God and Holy Father that we humans should honor with our bodies so that our sins will be forgiven and our soul will be recognized by the Holy Spirit as His offspring. I am the masterpiece of the Holy Spirit, born in the spirit of the Holy Spirit that is only incarnated through the flesh of my mother. The Holy Spirit knitted me in the womb of my mother, and the Holy Spirit is the one who called me to speak on His behalf, to represent Him in the whole world, that He is the Father of Jesus Christ, who is as well the Almighty Father that's giving life to me. The Holy Spirit is my spiritual Father that's always on my side. He is my protector, my provider, my comforter, my helper, my everything. Ang misyon ko ay sumunod sa yapak ni Kristo. Ang manghuli ng kaluluwa ng tao na kilalanin ang Espiritu Santo sa katawan nating mga tao ang siyang totoong Holy Father na dapat lang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!